Hello Kathleen fans! Catherine at Alden spotted na magkasama. Tapos matutuloy na nga ba sa USA or America ang Kathleen mga kasambreros? And then yan at marami pang iba. And then magugulat tayo dito dito sa may big tiger niya na pelikula. Itong partner niya, marami tayong items by the way mga kasambreros. So hindi ko ito nabigyan ng emphasis kahapon. Magugulat kayo dito kasi yung si Catherine McNamara na sobrang galing pala na artista ito sa Hollywood mga kasambreros. Ay tawag dito, connected, parang ano pala siya parang kasama na rin yan ni Alden si Catherine mga kasambreros kasi ang pangalan nga niya ay Catherine McNamara or Cat, yung talagang pangalan niya sa kanyang Instagram ay Cat McNamara mga kasambreros which is nagkaroon nga sila ng picture ni Sir Alden mga kasambreros. So pinost ito ni Ma'am Cat parang si Cat na rin mga kasambreros pasensya na po kayo sa mga humuhugot sa videoke ngayon mga kasambreros kasi nga holiday season ay kumakanta ang mga taong. So post ito ni Cat sa kanyang di ba parang si Catherine na rin sa kanyang Instagram account mga kasambreros. Tapos yung pinost naman ni Sir Alden, ni-repost niya sa kanyang Instagram story. Tapos itong si and then meron silang merong sinabi rin siya dito na related kay Catherine. Sabi niya sa isang post niya kasi marami siyang pinost sa Instagram so isa-isay natin. So itong isa sabi niya, always a joy working with you, DF Tom sabi dito, featuring giggles with Alden Richards na Big Tiger. So si DP Tom ay isa yata sa mga directors or producers ng tawag dito ng Big Tiger mga kasambreros. So always a joy sino si Joy? Walang iba kundi si phenomenal box office cinema queen. So nakakatuwa lang, marami siyang pinost isa pang pinost ni Sir Alden sa Instagram niya itong yung kumakanta siya ng yung nagre-rehearsal sila or nagre-rehearse mga kasambreros ng yung kanta nga niya sa ARXV concert mga kasambreros na ang awiting ito'y para sa'yo at kung maubos ang tinig di magsisisi. Diba kinirin ko talaga ang pagkanta pagkanta mga kasambreros. Hindi ko talaga magkanta, yung kanta lang talaga yung walang gusto sa akin. Sabay ganun So tapos ang caption dito ay parang Christmas party yata nila mga kasambreros ito sa Myriad. So kinanta niya dito yung kinanta niya sa ARXV concert niya na salamat ni Yeng Constantino. So sabi dito sa caption ay, mas nagpapasalamat kami sa iyo Alden Richards, grabe ang first ever Myriad Christmas party. Okay, let's go 2026. First time pala nila magkaroon ng sa Myriad kasi sa Conchas, sa Pulang Araw dati may mga Christmas party talaga sila yearly. So ito yung pinakauna nila na Christmas party sa Myriad. And nakakatawa dito na kwento. May pinost dito mga kasambreros si McCoy Scheme. Sabi niya dito, paldo kasi yung namigay din ng pera si Alden sa Christmas party nga nila mga kasambreros sa Myriad. So 17 minutes ago, grabe naman si Santa Alden mamigay Myriad Christmas party from McCoy Infante. So si McCoy Infante yata isa sa mga Myriad personnel or trabahante nila. So parang may 3,000, tapos may isa pang 3,000, tapos may Hanabishi hotdog waffle maker. Sabing ganun mga kasasa. Ayoko sabihin magkano to, lol, pang pocket money. Okay, so baka malaki pa siya, hindi siya 3,000. Grabe galante si CEO natin si Sir Alden mga kasasa. Tapos yung mga maleta, hindi ko lang kung nasabi dito pero siya, parang may vacation package yata sila, something like that wala pa akong video nung mismong Myriad Christmas party nila, pero sa mga susunod nating vlogs ay makikita at magka-flash ko rin yan mga kasambreros. So antay-antay lang kayo. And then yung yung Big Tiger trailer out na po nirelease na po nila mga kasambreros. So kasama dito sa production ay Los Angeles Studios, Burns and Sawyer Studios, tapos sa Myriad of course. So tatlo pala tapos Voltage Pictures,
So apat na producers mga kasambreros na nagsama-sama. So ang dalawa daw dito ay based sa California, no, sa Los Angeles mga kasambreros. So tapos ito yung grabe, pang cinema ang kanilang trailer. Grabe, ang galing pa rin ito na so ang ganda. Ibang klase na, iba yung dating kapag may mga foreigner sa pelikula mga kasambreros. So abang ko to, naku, ang galing, parang galing mga kasambreros. Si Max Collins at saka si Kat McNamara, grabe. Abang mga kasambreros, no? Lalo na po si Max and then si Kat, and then of course si villain, no, ang kontrabida na si Alden Richards mga kasambreros. So grabe, ibang level ang production dito. So may mga negatron na mga ayaw kay Sir Alden Richards mga kasambreros na parang sabi nila na Alden Richards flop na naman yan, parang hindi na naman kikita and so hindi nila alam na kahit anong deal ni Sir Alden sa kanya mga ay kumikita pa rin mga kasambreros, and hindi naman yun kawalan sa kanya mga kasambreros, kasi nga alam natin na binibiyaan ng Panginoon si Sir Alden because of his faith, no, pananampalataya at saka pagiging kind mga kasambreros at grasya ng Panginoon sa kanyang buhay. Because of his good heart mga kasambreros. So yun, tapos ang galing, ang lupit ng kanilang trailer mga kasambreros. Ibang level, no? Talaga na-excite ako dito mga kasambreros. Sorry pero talagang nakaka-excite ito mga kasambreros. So hindi pa gaanong video yung pinalabas nila, para ma-pictures lang siya na kinumpile. Pero kaabang-abang mga kasambreros kasi cinematic, no, yung kanyang tawag dito, ang kanyang music background mga kasambreros. Tapos yun, no, talagang aabangan natin ito mga kasambreros. Si medyo lang, kakaiba lang talaga yung magiging Alden dito kasi nga ay kontrabida si Tisoy, no. Hindi mo talaga, parang unpredictable, no, yung mga ginagawa ni Sir Alden mga kasambreros. Kung parang hindi papasok sa isip mo na gagawin niya pero ginagawa niya mga kasambreros, no. Kung ano lang talaga po mag-pop up sa mind niya, go, no, walang makakapigil basta si Sir Alden, and with the help of his myriad and the team mga kasambreros. Tapos may picture siya dito na parang duguan siya kunwari, no. Tapos parang inaayusan siya, of course prosthetics lamang ito mga kasambreros. Yung kanyang kawawa naman ng Alden namin. Duguan yung kaliwang braso. Ito pa naman yung kanyang yung kanyang ginagamit na pangtrabaho, yung kaliwa, kasi nga kaliwete si Taquilla King at saka CEO. So okay lang yan, Pops Alden, worth it naman, at saka tapos na naman yung grabe, no, grabe, parang bigla na lang sumulpot itong Big Tiger, parang out of nowhere ay tapos na pala. So ang kulit lang at saka ang bilis nila magtrabaho mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, ang kulit ito kasi may isang empleyado daw, tapos nag-resign siya dahil kay Catherine, na parang nag-resign sa SNL para kay Catherine, no. Bao S. Rufo. So yung kanyang pangalan, si Bao. Pero siguro palayaw lang niya ito. Ito ay isa sa mga naging part ng Magic Sarap production, no, na TV commercial ni Ma'am Catherine mga kasambreros, kung saan ay nakadilaw sila. So ang kulit, ang cute, parang sobrang matimbang, sobrang mahalaga, at saka mas pinili si Ma'am Catherine mga kasambreros, no. Kasi nga syempre phenomenal box office si Ma'am Queen yan. Sobrang dami pala ng items natin, ha. Kung kaya sit back lamang kayo at saka relax mga kasambreros, kasi nga medyo busy tayo kanina, kung kaya iisahin na lang natin. Tapos ito, isa sa mga main items natin, yung matutuloy na ba talaga ang Kathleen sa Amerika na magbakasyon mga kasambreros, no. Post ito ni mother and daughter sa Facebook page mga kasambreros. Kathleen pupunta na ng US. So kagaya na mention natin, hindi man sila magkasama, Sir Alden, dito sigurado na yon, together with his family. Siguro inuubos nilang yung mga dito, yung mga Christmas party and Christmas events dito mga kasambreros sa Pilipinas.
Tapos after ng Pasko, after ng 25, ay saka na sila lilipad papuntang Amerika, mga kasambreros. So, hindi man magkasamang Kathleen sa isa't isa, masaya naman sila na magkasama sila or kasama nila yung kanya-kanya mga pamilya, mga kasambreros. And that's the most important thing, no? Yung masaya ang ating mga hinahangaan, mga kasambreros. Tapos, ang cute nito, si Jason Starr sa TikTok na naman. Yung kanyang background picture ay yung Kathleen na kaiga, mga kasambreros, no? Tapos, ang music background ni Jason Starr ay sa isang sulyap mo, ay nabihag ako. So, parang ganun, mga kasambreros. So, tapos ang Kathleen dito. So, ito yung kanilang pictorial or photo shoot, mga kasambreros, sa Elle Official, no, na isang lifestyle magazine. Na-vlog na natin ito, pero ang cute kasi kagabi lang pinost dito ni Jason Starr, mga kasambreros, sa kanyang TikTok account, mga kasambreros. Tapos ito, spotted si Ma'am Catherine, no? Parang dark green na may brown, mga kasambreros, yung halo-halo ng kanyang kulay dito. Tapos, ang nakalagay dito ay parang umattend siya, no, ng wedding ceremony. Parang isa siya sa mga naging bridesmaids, mga kasambreros, sa kasal ni Zandra Marudo at ni Zandra Marudo at saka ni dito na Ria Ataide, mga kasambreros. So yun po, no. Pero ito po ay March 2024 pa, no, mga kasambreros. So dito ay medyo masaya na si Ma'am Catherine kasi nga tapos na parang ilang buwan na nakalipas ng breakup nila ni Daniel Padilla. So naka dark green yung motif ng kanilang kasal, mga kasambreros, no, ni Ria Ataide at saka ni Zandra Marudo. So si Ria Ataide ay kapatid ni ng asawa or husband ni May Mendoza na si Arjo Ataide, mga kasambreros. So yun po. Pero ito po ay last year pa po, mga kasambreros. Tapos itong KFC, ang cute na mga captions niya dito. Parang kasi di ba Pasko, mga kasambreros. So nag-post sila ng kanilang pang treat, no, ng KFC Philippines, mga kasambreros. So sabi niya, nothing comes close to these holiday cards with Catherine. Know someone who can relate. Share these to them or tag them below. So, merong mga parang caption, mga kasambreros, no? Si Ma'am Catherine, mga kasambreros, na kung saan ay naka-red siya dito bilang color motif ng KFC. So isa sa mga nakalagay sa Christmas cards ay saan na yung 13-month mo? sana daw yung bonus, mga kasambreros, sa mga reunion at Christmas, no? Ito yung isa sa mga din niya, mga kasambreros, isa sa mga naging taglines niya dito sa kanyang Christmas cards, mga kasambreros, no, na kung saan ay kakulitan niya attorney ninyo, mga kasambreros at mga katinatics. So this was posted by KFC Philippines sa kanilang social media account, mga kasambreros. And then ito, may din dito yung Abante News Online kahapon. Maraming fans ni Catherine Bernardo kinilig sa sinabi ni Dustin Yu sa isang mall show noong Saturday. Pero marami rin ang hindi ito nagustuhan. Ano nga ba ito? Alamin sa so parang Dustin intrigue user-friendly kay Catherine. Alam ko siguro hindi ko man narinig yung mismong video dito sa issue na ito, mga customers. Pero alam ko Dustin Yu is mabait na bata. So, hindi niya sisiraan si Ma'am Catherine or hindi siya isang cloud chaser, no? Parang something like that, mga kasambreros, or manggagamit ng sikat para lang sumikat. Kasi sikat naman siya, mga kasambreros. So, yun po. Talagang yung mga tao lang ay may naipopost mga kasambreros, no? At saka ginagawa ng issue. Sometimes, parang overacting ang mga tao. Tapos, si Sir Alden, of course, no, na-feature sa kanyang home network na GMA kagabi, 23 hours ago. Alden Richards to star and co-produce international action film Big Tiger. So, hashtag Kapuso Showbiz News, Alden Richards, GMA Network, etc. So, of course, full support ang kanyang home network, mga kasambreros. Tapos, ito, next item natin. So, ang ganda ng caption dito, no? Kay Ma'am Catherine, mga kasambreros, na kung saan ay naka-blue siya dito 9 hours ago.
nakasmile si attorney, yung lipstick niya pang graduation. Sorry po. Kasi may mga joke yan eh. About yung first year high school, nag-lipstick na siya. Sabi na, ang lipstick mo pang yung ano ka pa lang, yung grade 7 ka pa lang, pero yung lipstick mo ay pang graduation na sa 4th year or grade 10. pang moving up mga kasembreros. So, pero joke lang ito. Sobrang ganda ni attorney dito. Bumagay sa kanya, of course, no? She generally has the prettiest smile ever. So, tapos naka-peace sign si attorney mga kasembreros. So, naka-blue siya dito. Parang tawag dito, nagbihis na sila dito eh. Kasi green, blue, and then brown yung naging outfit or violet mga kasembreros naging outfit ni Ma'am Catherine dito. Tapos ito, so ito na yung main item natin mga kasembreros na magkasama ang cat din. So, una, merong isa dito na pinost kagabi. Alden nasa tabi ni Catherine. Tapos yung naka-brown nga siya, no? Suko na ako, no? Ito po yung nag-post mga kasembreros. So, ang daming likes, 819 likes mga kasembreros. Tapos yung naka-brown si Ma'am Catherine. Ito po ay suot niya sa isa sa mga naging suot nga niya mga kasembreros sa Pilipinas Got Talent. So, ito, medyo hindi ito rin totoo mga kasembreros kasi dati ay nasa Pilipinas Got Talent pa si Ma'am Catherine dito, no? Kasi sabi niya dito ay Alden nasa tabi niya or nasa tabi ni Catherine. So, which is 50-50 tayo. Hindi tayo maniniwala dito mga kasembreros, no? But we know exactly that they are communicating privately mga kasembreros. So private but not secret lang ang atake ni Tisoy at ni Tisay, no? Ni Takila King and Queen mga kasembreros. Tapos isa pang nagsabi dito na magkasama ang Kath din. Dito sa isa Catherine kasama si Alden Richards. Fresh model ambassador si Catherine. So sabi dito ay magkasama sina Alden at saka magkasama sina Alden at Catherine mga kasembreros. Pero yun nga, ito po ay kanyang fan meet, no, sa fresh mga kasembreros na kanyang cologne endorsement mga kasembreros. So tayo po ay team panatag, no, kahit na hindi man sila magkasama personally. But we know exactly na sila po ay nag-uusap at nagko-communicate araw-araw mga kasembreros. Hindi man araw-araw pero alam natin, no, their singleness, their outfits, their activities, their projects, their individual ganap mga kasembreros ay speak of their sameness, no, mga kasembreros and mga katinatics. So tapos kagabi, of course, no, naibalita rin si Sir Alden sa 24 oras mga kasembreros. Papanoorin natin ito mamaya para marinig niyo na kayo mismo mga kasembreros. So na-feature dito of course yung kanyang parang naging parang throwback ng konti ang Chika Minute. Tapos yung kanyang bagong and then na-flash din dito ang Hello Love Again, no? So yung kanyang Big Tiger. So ito yung pinaka dito. Ito yung pinaka highlight nila na yun nga, nagbago ng career. Parang hindi nagbago ng career, nagbago ng role mga kasembreros or gagampanan si Soiti mga kasembreros sa Big Tiger. So tapos meron dito sinabi niya dito na parang mahirap para sa kanya nagampanan nga yung role na pagiging traitor o parang kalaban or kontrabida kasi nga simula niya ay sa simula ng kanyang career ay bida talaga siya mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros para ma-appreciate po ninyo mga kasembreros. So ang cute lang kasi Kat McNamara na magaling na actress or Hollywood actress mga kasembreros ay talaga nagustuhan din yung pagiging professional at galing, no, ni phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So hindi naman yung tatawagin hindi naman yung gagawa ng best acting or best actor si Sir Alden kung hindi magaling, no, mga kasembreros and mga katinatics. So hindi naman tatawagin Takila King, phenomenal box office star, no, at saka multimedia star mga kasembreros, Asia's multimedia superstar kung hindi
magaling. So, minsan na niyang pinahanga ang mundo kasama si Ma'am Catherine sa kanilang Hello, Love, Goodbye and Hello, Love Again, mga kasembreros. So, yun po. So, mamaya papakinggan natin ito ha, mga kasembreros and mga Catherine-atics. And then ito, so papakinggan din natin ito mamaya, mga kasembreros, kung hindi ako makapiright ng dito ng music. So, ito po yung nasa Casino Plus nila kagabi, or kagabi din pinost mga kasembreros, pero ito po ay kinuhaan or sinut ng mga nakaraang linggo or buwan pa, mga kasembreros. So, parang dito ay nagpasalamat siya sa pag-tune in ng mga tao, no? Lalong-lalo po sa kanilang raffles, mga kasembreros, sa casino, sa kanang live stream, mga kasembreros. So, meron pa pala sila mga live stream every 11 a.m. mga kasembreros. So, pwede kayong tumutok sa Casino Plus Facebook page, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Alam ko matagal na itong usapan na ito, or parang issue na ito, mga kasembreros, na kasi yung pictures dito, kahapon kasi ito pinost ng weekly spotlight, mga kasembreros. Sabi dito, 11 taong pag-ibig na akala natin ay panghabang buhay. Ngayon, kumpirmado na ang katapusan. So, mismong si Catherine Bernardo na ang nagpahayag na masakit na desisyon na binitawan na niya ang relasyon minahal ng buong Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal, pasasalamat at ang pait ng pag-aalam na hindi na maibabalik ang nakaraan. Sa gitna ng matitinding usap-usapan at matagal ng paghihiwalay ng landas, nag-iwan sila ng mga mensaheng yayanig sa bawat Kathniel fan. Ano ang tunay na dahilan ng kanilang pagkalas at paano nila hinaharap ang bagong kabanata ng mag-isa? Huwag palampasin ang detalye ng pamosong love story na nagwakas. Basahin ang buong. Pero yung matagal na ito, mga kasurs. Tapos, andito pa yung yung sasabi ng dahilan ng hiwalayan, sina Andrea Brillantes at Jillian Valentin, mga kasembreros, no? So, matagal na ito na issue, pero ewan ko bakit nila pinost ulit kahapon. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasembreros. Parang ginawa nilang Sierra Madre, si Catherine dito, na kung saan ay parang naging goddess, no? Or parang naging alamat, or parang naging basta siya, napunong-puno siya ng putik, na sabi dun sa nag-post ay parang inspired siya niya Sierra Madre, mga kasembreros, no, yung mga Catherine-atics. So parang gumawa siya ng series na kanya, tapos parang pelikula kunwari, pero wala namang production film or something, mga kasembreros. So, parang siya lang mismo na isang Catherine fan or Kathleen fan, mga kasembreros, ang gumawa nito. So out of being a fan, mga kasembreros, kung kaya niya nagawa ang ganito. So para siyang parang nasa putik na si Ma'am Catherine, mga kasembreros, at saka akala parang may nagme-mention niya doon sa comment section na parang ito na ba yung Elena 1944 and so on, pero hindi pala, no? It is parang inspired by Sierra Madre, mga kasembreros and mga Catherine-atics. So talagang ang cute lang. And then ito, ang cute din ito, nasa Baguio ito, mga kasembreros, tapos parang din-drawing si Ma'am Catherine sa isang street, no, sa isang pavement doon. Ang pangalan nung nag-paint, mga kasembreros, nag-drawing ay si Trix James, no, Bernardo Cath, no, Art Lovers Baguio. So sabing ganun, pero hindi ko alam kung si Daniel Padilla itong nasa likod niya, kasi nga ay naka-shades, no. So palagay ko si Daniel Padilla, pero nasa likod niya, no, si Daniel Padilla, and then si Ma'am Catherine yung nasa harap naman, mga kasembreros. So alam natin na wala na naman sila, mga kasus. Pero matagal na ito, Kathniel days pa, if I'm not mistaken, no, kagaya ng na-mention dito, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, Dubai palaboy ulit. 17 hours ago, tahimik siya kapag inatake o inaatake, hindi pumapatol, no, referring to Ma'am Catherine. Hindi sumasabay sa ingay, pero kahit silent, ramdam ang lakas at mas lalo siyang nagliliwanag. Ganito si Catherine Bernardo, hindi kailangan ng palaban na salita para patunayan ng halaga. Ang resibo, trabaho, paninindigan at class.
Habang ang iba maingay, siya tahimik pero nangingibabaw. That's our Queen Bee. Definitely well said, no? Very well said, no? Dubai Palaboy. So, tapos mga pictures ng Catherine dito. So, tama, no? Hindi siya nakikisabay sa ingay. Yung kanyang mga ginagawa ay trabaho lang siya ng trabaho. So, hindi niya kailangang magpasikat para maging sikat because sikat na talaga siya. Sikat na talaga siya, mga kasembreros and mga ka-fanatic. So, mas lalo siyang, yung silence niya, yung kanyang katahimikan, ay, dito, yung parang yun yung nagsispeak of who she is, mga kasembreros. So, yun po. And then ito, second to the last item natin, Secrets News 22 hours ago, opisyal nang nanalo si Catherine Bernardo sa TikTok ngayon sa pamamagitan ng isang sorpresang hamon na walang nakaabang. Sorpresang hamon na walang nakaabang. Kasabay ng pagtatapos ng taong 2025, nagpasaya si Catherine na sumabay. Nagpasya si Catherine na sumabay sa pinakabagong trend ng sayaw, ngunit may kakaibang twist na pinag-uusapan ng lahat. Ang kanyang walang kahirap-hirap na alindog ay kumikinang na enerhiya. Grabe. Talagang Tagalog lahat Enerhiya at kitang-kita, kaya ito ang kanyang napanood na clip sa loob ng ilang buwan. Pinag-iisipan ng mga tagahanga na ang hindi nasa hakbang na ito ay hudyat ng isang malaking pagbabago sa kanyang karera para sa 2026. So grabe lang, sobrang makata na. Ano ang sikretong senyales na ibinigay niya sa dulo ng video? Kunin ang eksklusibong breakdown. So pero ito ay nung time na sumayaw-sayaw sila, no, ni ni Lexine, mga kasembreros. So pero medyo may bad word lang dito na sinabi sa caption, mga kasembreros. Pero yun, we know Ma'am Catherine as a decent woman, no? Decente, mga kasembreros, at may class. So yun po, yung iba lang talaga sinisiraan siya for the gain of or for the sake of likes, views, and reactions, mga kasembreros. Tapos ito, sobrang kulit nito, mga kasembreros. Doon sa may hindi ko kasi naisali ito, no? Doon sa may tawag dito sa Big Tiger niya. Sobrang lakas ng ng sigaw. Si Mercy pala ito doon. Si Mercy na naman, Alden. Tapos syempre, ang daming tumata. nung papasok na siya sa red carpet doon sa media launch nga, mga kasembreros, ng Big Tiger na international movie. So yun, talagang sobrang sobrang legit, no? Pag si Mercy talaga, isa ito sa mga leader ng mga bibi. Leader ng mga siguro to, isa sa mga bumubuo ng A-team, no? Na sobrang parang number one na fandom ni Sir Alden, mga kasama, si Mercy. Kung kaya pag nagkita yung dalawang to sa mga events ni Sir Alden, Mercy, ano ka na naman, Mercy? Dito ka na naman, Mercy. Viral ka na naman, Mercy. Parati niyang binubuli. Ay, sorry po. Parati niyang binubuli ito si Mercy, mga kasama, no? Sobrang cute na ng samahan ng parang magtatropa na talaga ang dalawang to. Sorry po. Sobrang nakakatuwa lang. So sorry meron pa pala tayong dalawang items. So yung pinakahuling dalawang items natin, mga kasembreros. So pagpasensya nyo na, sobrang isahin ko na. And then ito, second to the last na talaga ito na item natin. So yung Alpha Pro Dog Food, hindi ko ito na-share na video ni Alden, mga kasembreros, no, nung pumunta siya doon sa POS. Ito mamaya ay papakinggan din natin ito, ipi-play ko ito, mga kasembreros. So parang naging coordinator talaga at connection, no? Nag-sponsor ang POS or ang Alpha Pro Dog Food ni Sir Alden sa kanyang charity work sa POS or Philippine Animal Welfare Society, mga kasembreros. So ang galing, no? Kasi ang repita ni Sir Alden, sinusuportahan din yung kanyang advocacy, yung POS, yung yung Alpha Pro Dog Food, yung marami pa, no? Yung CDO, yung Century Tuna pala kay Ma'am Catherine yun.
So, yun, CDO, Casino Plus, no, yung mga advocacy si Sir Alden, yung bench, no, talagang sinusuportahan siya mga kasombraros. So, nakaka-bless lang talaga, no? Kasi bihira yung ganun eh. Ito yung sasabi niya na tinuturing niyang pamilya yung kanya mga brands at yung mga endorsements niya mga kasombraros. They're not just endorsements or brands, pero pamilya ang turing niya mga kasombraros sa mga ito. So, pasensya na po kayo ha, sobrang ingay talaga. So, last item natin, ang panalangin ni Sir Alden na sobrang inaabangan natin. Sabi niya, Dear God, thank you for the gift of your word that guides and steadies me. Help me to remember that every page is alive with truth and wisdom, pointing me closer to you. When my path feels unclear, remind me that your word is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119, no? Mga awit 119. Verse 105 mga kasombreros. Help me not just read it but live it, carrying your promises into every conversation, every decision, and every moment of this day. Let scripture shape my thoughts, guard my heart, and lead me to reflect Jesus in all I do. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito try naantay natin din, no? Yung kanyang prayer item kasi everything that we do is useless without God at the center of all. Alright? So, yun lang sa ating Kathleen items, no? Ang papakinggan natin ay yung 24 oras, tapos yung pause ni Sir Alden sa Alpha Pro Dog Food, mga kasombreros. So, yun. Team Panatag tayo, spotted man ang Kathleen o hindi, na magkasama. We know for a fact na sila po ay nagsasama at saka nag-uusap. Hindi nagsama physically, but nag-uusap mga kasombreros at nag-updatean sa bawat isa. So, yun po. Alright, sinama sa ating Kathleen items, papakinggan natin ang mga ito, nabanggit natin, and then, ang salita ng Panginoon, advanced Merry Christmas na sa bawat isa, 23-24 na bukas mga kasombreros. So, isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and Merry Christmas everyone! New Year, new Alden Richards ang mapapanood sa kanyang first ever international film. Ang role, first time gagawa ni Alden at malayo sa nakasanayang good boy image niya. Makichika kay Athena Imperial. Action hero, bayani, at romantic lead. Ilan lang yan sa roles na ginampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards sa 15 taon niya sa showbiz industry. Pero ang ating kinasanayang good boy image ni Alden, babaguhin sa una niyang international film. Dito, kontrabida ang kapuso star. It was never a hard decision for me to play because an antagonist role. Kasi po, parang I've been playing yun nga po, bida for the longest time, for over a decade in my career. And, you know, the hunger for learning as an actor has always been there. So I really wanted to like venture on something that I've never done before. There's a lot of stunt preps. So I think that really contributed on how I was able to like make John Lynch full circle. Co-star ni Alden sa pelikula si Max Collins na ipinagmalaki ang transition ni Alden mula leading man to kontrabida. We love Alden. He's always so sweet, but just to see him as a total bad boy was like amazing. It's sexy. It's a sexy thing about Alden. Guys, he should do it more. I think that would be great. Makakasama rin nila ang international action actors na sina American actress and singer Catherine McNamara at actor na si Byron Mann. Pinuri ng dalawa ang acting skills ni Alden. I had no idea that you had never played an antagonist until today, because he's so fantastic in the film. I'm begging to do a film with him where we don't have to hate each other. Well, I just met him for the first time on set, kind of, right? So, and he was supposed to be the big villain in the movie. I just assumed that he was a bad man in real life. Executive producer din si Alden ng character-driven action film na pinagbibidahan ng English action actor na si Luke Goss. There has not much of films that's shown globally and internationally that the full setting was shot here in the Philippines. Filipinos can be proud of and they can say, wow, this is shot in the Philippines. Ipalalabas abroad at sa Pilipinas ang pelikula sa susunod na taon.
Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Hello to my Casino Plus fam. Thank you so much for tuning in to our Christmas Lucky Draw. Congratulations din sa lahat ng winners and grabe sobrang nakakatuwa marinig ang inyong mga kwento at reactions live sa ating stream. Catch Christmas Lucky Draw every 11 a.m. at the Casino Plus Facebook page. At para po sa ating Word of God ay hindi po ito hugot. Mga kasembreros, ang title kasi natin ay Pag-asang Hindi Paasa. Romans chapter 5 verses 3 through 5. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope, no, pag-asa mga kasembreros. At ito pa, no, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So pag-asang hindi paasa. So may mga times na sa buhay natin na umasa tayo mga kasembreros. So yung ating pag-asa, no, especially sa Cath din mga kasembreros, ay pag-asa na syempre sila po ay may kanya-kanyang sariling desisyon, but we are hoping and praying mga kasembreros na sila po ang magkakatuluyan. Sa ating personal na buhay, may mga times tayo na tayo yung nagpaasa, kung paano nagbitiw tayo ng salita, tapos kinalaunan ay hindi na natin nagawa. Okay? And may mga times din na may mga nagpaasa sa atin, may nangako sa atin, for example, and by the way, yung pagpapangako hindi po yan hindi po yan pleasing sa harapan ng Panginoon. Let your yes be yes and your no be no lang mga kasembreros. Kasi kapag nangako tayo ay nasa demonyo na po yan mga kasasabi sa Biblia. So hayaan mo, ang oo mo lang ay oo, ang hindi ay hindi. So kung hindi mo kayang gawin ng oo at saka hindi mo kayang gawin ng hindi, bakit ka pa mangako? Okay? Kung kaya yung sasabing promises are made to be broken ay may sense mga kasembreros. So ang tao hindi naman kailangan mangako eh. Kung kaya mong gawin, edi oo. Kapag hindi mo kayang gawin, edi hindi. So ganun mga kasembreros, no? So wag na nating lagyan ng emphasis, no, ng bigat na promise or pangako or vow mga kasembreros kung hindi naman natin kayang gawin. So ang ganda ng Romans na ito, no? Verses 3 to 5 sa chapter 5. Kasi dito rin na-mention ni Apostle Paul yung sa tribulation, sa mga pagsubok natin sa buhay, nagpo-produce ito ng perseverance, no? Yung pagiging matyaga natin, yung pagiging masigasig natin, no? At saka yung after ng perseverance ay magpo-produce ito ng character. So ang tao kasi natitest yan kapag nasa trouble na or kapag nasa situation na hindi maganda, no? Ganon mga kasembreros. Let's say yung taong tinetest ng patience ay nagpadala sa ill-temperedness, no? Yung pasensya na naubos kasi natitest siya, wala nakapila kayong lahat, tapos ang dami palang nakapila din, tapos takbuhan, tapos kahit yung matanda na at saka buntis ay hindi mo na pinapaupo kasi nagmamadali ka na sa trabaho. So may pressure kasi doon, no? Sa pressure, kapag nape-pressure ang tao, doon din natitest yung kanyang character, yung kanyang ugali. So may mga times na pag nag-aantay kayo ng masasakyan, tapos ang dami nakapila, so ikaw nakapila ka rin, so paunahan, no, kahit mabanggaan mo na yung matanda or mabuntis dyan mga kasembreros or PWDs, para lang makasakay ka mga kasembreros ay ginagawa mo. So yun, no, parang tawag dito, doon kung pa sa pressure, sometimes natitest talaga ang character ng tao. And sabi nga dito ni Apostle Paul ay sa tribulations, no, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope, no, pag-asa mga kasus. Kasi kapag may pressure tapos ginawa mo yung best mo, tapos magkakaroon ka ng pag-asa, no? Magkakaroon ka ng hope mga kasembreros na mangyayari ang bagay because ikaw ay may ginawa ka, no? Meron kang faith or pananampalataya or tiwala na mangyayari ang bagay na gusto mong mangyari mga kasembreros. And sabi pa niya dito, now hope does not disappoint, no? So ang pag-asa kasi na ito mga kasembreros ay tumutukoy din sa ating buhay na Diyos mga kasembreros at tagapagligtas na si Jesucristo. So because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. This verse speaks to the powerful transformation that can come out of experiencing challenges and trials in life. So,
kapag tayo kasi ay natitest, no? Kunwari, yung isang estudyante na magtitest or mag-take ng examination, kapag nape-pressure yan, tapos may chance na mangopya, nandun matitest, no, yung kanyang character, kung mangopya ba siya o hindi siya mangopya, mga kasombreros, kasi nape-pressure na siya. Minsan kasi sa mga examination, may time limit talaga, no? At saka, pag hindi mo nasagutan na maayos, ay talagang ikaw ay nape-pressure ng malala, mga kasombrero. So, pero sinasabi ni Apostol Pablo na nagde-develop ito, no? Yung mga trials natin sa buhay ay nagde-develop ito ng mga characters na dapat magamit natin sa susunod na buhay. Kasi parang kunwari napagdaanan mo na itong trial na ito or itong pressure na ito ngayon, kung mapagdadaanan mo ulit siya sa susunod na mga panahon or sa future, mga kasombrero, so alam mo na yung gagawin. So yun siya, no? We have the opportunity to develop perseverance as we face difficulties such as hardships, sorrows, and obstacles by persisting and enduring through tough times. With each trial we overcome, our character is strengthened and shaped, molding us into resilient and steadfast individuals. So yun siya, no? Kagaya na mention ko, mga kasmiros, kapag tayo po ay nagkaroon ng trial, tapos sinarap natin ito na may pag-asa, na may pananampalataya, na may pag-ibig, at ng ginagawa nating Diyos, no? At saka leader at master at tagapagligtas ang ating Diyos na buhay. So hindi malabong mangyari na tayo po ay magkakaroon din ng breakthrough, no, in character. Furthermore, the verse emphasizes the role of hope, no? Pag-asa sa ating pananampalataya or faith journey. It suggests that through the love of God, which is continuously poured into our hearts, we can find hope amidst trials. So this hope is not just a fleeting wish, but a deep-seated confidence in God's promises and faithfulness to sustain us through all circumstances. So yun siya, no? Hindi ito pipitsuging pag-asa, no? Pag-asa na hindi pa-asa, mga kasos, kundi pag-asa na totoo at tunay, because nanggaling sa Panginoon. Anything na nanggaling sa Panginoon, mga kasombreros, ay solid, genuine, authentic, mga kasombreros, no? At saka totoo. So ganun po siya. So sa lahat ng circumstances natin, nakakapag-sustain tayo, no? Kung mapabuhay pa tayo, nakakatayo pa tayo, nakakapagbigay pa tayo, nakakaasikaso pa tayo. So nandito pa rin ang buhay, no? Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, mga kasombreros. So sa lahat ng circumstances, it is a reminder that even in our darkest moments, God's love and grace are present, guiding us towards a future filled with hope and new possibilities. So consider how you have grown and endured through trials in your life. Reflect on the ways in which your character has been shaped through challenges. So how has God's love been a source of hope and strength during difficult times? So ito yung mahalaga, mga kasamaras, na kasi ang tao kapag nasa difficult situation, unang-una nila, may mga tao din naman na iba yung ginagawa, pero most of the time, or mostly na mga tao nakakaharap sa mga pagsubok, no, sa mga matinding problema, una nilang pinupuntahan at hinihinga ng tulong talaga ang Panginoon, mga kasos, because prayer really works powerfully and effectively, mga kasambreros. Romans chapter 5 verses 3 through 5 speaks about finding hope in suffering by emphasizing the transformative power of endurance and character development. Our faith is tested in times of suffering, and as we persevere through hardships, we build resilience and develop a deeper trust in God's plan for our lives. So kung the more challenges we encounter or the more challenges we face, the more that we trust God, because we know that nothing is impossible with Him and that He can do all things, mga kasmiros, na parang imposible sa tao pero posible sa Diyos. So ang gagawin natin dito, tingnan natin kung paano tingnan ng Diyos yung problema, yung trial. Yung trial ba na ito ay para ipalayo ako sa Panginoon, para tanggalin sa akin ang prayer time, para ba tanggalin ang aking Bible time, para ba tanggalin ang aking relationship sa Panginoon, or para patatagin palalo ang aking tiwala sa Panginoon, because we know that God is an ever-powerful God, mga kasmas, and kaya niyang gawin
ang anumang bagay. So, ganun siya mga kasembreros, no? It encourages our faith, encourages us to persevere in faith, knowing that our struggles have the potential to refine our character, strengthen our hope, and ultimately lead us to a place of greater spiritual maturity. So, ano lang yan parang si Ma'am Catherine, no? Sabi niya hindi niya pinagsisihan lahat ng nangyari sa kanya, even yung breakup nila ni Daniel, no? Kasi parang part yun ng process, no? Part yun ng development, mga kasembreros, ng kanyang pagkatao. So kung kaya hindi niya pinagsisihan, nagpasalamat na lang siya mga kasembreros. Ganun po dapat ganun po tayo ka-positive, no, sa ating buhay mga kasembreros. So sa final thought natin, think of life's challenges as the intense projects and family crises we face. They're tough, but they shape us into stronger, more resilient individuals. So yun siya, no? Talagang pinapatatag lang tayo bilang tao, bilang anak ng Diyos, bilang asawa, anak, kapatid, and so on, mga magulang, para po sa pagharap natin sa buhay in the future, sa mga challenges in the future, ay makakaya natin. Mapapa-easy na lang kasi nga alam na natin, mga kasus. Parang sa exam, no? Kasi alam na natin ang sagot, kasi nalaman na natin, so madali na tayo makakasagot, mga kasus. So ganun din po sa ating buhay bilang mga manampalataya. Alright, so pag-asang hindi paasa, mga kasembreros. So yun lang po sa ating Word of God, ha, na pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na hindi paasa, kundi totoo at authentic mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros, and paalam po. Alaga.